Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may chika na naman ako sa inyo. So naghalungkat na naman ako ng mga papel-papel nila and nakita ko yung isang papel ng katulong nila dati. So ayun yung unang katulong nila. So ayun yung nakatapos ng kontrata niya. Nag-start siya dito is August 20, 2020. And then nag-end yung contract niya 2022 August, pero pina-extend siya ng amo ko ng 1 month, kaya September siya bumaba. Ngayon, yun din yung pasok ng katulong, 15. September 15, pumasok yung katulong, and yung bago, yun yung unang pangalan is Annalyn, yung pangalawa is Mavi. Yung bago is pumasok nung 15 ng September. So, nagkaanuhan pa sila ng katulong dito. And then, ang nangyari is, hindi tumagal yung pangalawang katulong. Ano lang siya? September, October, November. November 22, hindi pala sila nagpang-abot. 22 pala, bumaba tong isa. So, ibig sabihin, 22 siya. Umalis tong unang katulong ng September 20. Ito namang isa, dumating 2 araw lang, 22 siya dumating. So, hindi sila nagpang-abot pala. And then, ang nangyari is, 2 buwan lang tong pangalawa. Ayun nga, and hindi ko alam, akala ko 2 buwan. Sabi ng amo ko sa akin, 2 buwan daw, nagreklamo na daw yung katulong na na ayun nga, hindi ko alam kung anong nirereklamo. Basta nagluluto daw yun ng maaga, sabi niya. Hindi natin alam yung kwento ng katulong. Sabi niya, nagluluto daw yun alas 7, kumakain na daw yun ng almusal. Almusal niya is kanin, tanghalian, alas 11 kumakain na daw, and alas 6 kumakain na din daw yun ng kanin. Hindi ko lang alam kung totoo, pero alam ko hindi yun totoo na ganun. Na, di ba pag naman, alam naman natin kung ano yung lulugaran natin, siguro sabi niya lang yun. Ang nirereklamo siguro ng pangalawang katulong is yun nga, walang sapat na pagkain. So baka hindi yun bumibili ako kasi dumidiskarte ako. And siguro hindi niya maano talaga yung ugali ng bata. Mahirap kasi pakisamahan tong bata yung ugali niya. Pag hindi ka marunong mang-uto-uto, hindi ka talaga tatagal dito kasi mangulot talaga yung balahibo mo. Kahit saang balahibo, mangulot talaga yan. Yung unang katulong, nakita ko yung kontrata niya is maliit pa yung bahay nila sa iba pang address. May picture ako ng niya, ng papel niya, pinicturan ko. Ayan, so, swerte pa pala ako kasi siya, katabi niya yung bata na tulog. And yung bata is 2 taong gulang. So, 2 taong, hindi. 2 taong gulang yung bata. Siya na yung katabi ng bata, yung katulong. Hindi ko alam bakit nung time na yun, hindi nila tinatabi yung bata. Tapos ngayon, tinatabi na nila nung malaki na. So, yung bata katabi ng katulong na naka-finish ng contract. Ang hirap ng katabi mo yung bata kasi yung bata na yun, maing-ing yun. Sumusuka yan siya minsan pagkagabi, lalo pag inuubo siya. Bigla na lang siyang susuka ng napakadaming plema. Ayan, ganyan yung nangyayari. Kaya minsan nagigising ako kasi yung mga amo ko, pag nagbagsak sila ng pinto ba, pag nagsarado sila ng pinto, hindi sila marunong katulad natin na dahan-dahan pa kasi konsiderasyon may natutulog. Hindi sila ganun. Talagang bagsak talaga yung, alam mo yung sarado talaga. Kahit yung lalaki, ganun sila magsarado ng pinto. And then, ayun nga, yung bata is, nagigising ako kasi nga, nalalaman ko alas 3. Alas 3 pa lang, bakit gising na sila? Parang ganyan yung ko, ako minsan. Kasi iniisip ko, baka late na ako nagising, baka hindi ako nagising ng alarm. And then pag nakita ko, ay alas 3 pa, sabi kong ganun. And then natutulog ako uli. Pagka umagahan, tinatanong ko sila, ano nangyari? Sabi ng amo kong babae, sumuka daw yung bata. Minsan naglalabayan siya ng bedsheet sa gabi. Pagkasuka ng bata, mga alas 2, lalaban niya. Iniisip niya siguro, kasi day off ko kinabukasan ng time na yun, isasampay ko nung pagkagising. Hindi ko nasampay kasi hindi ko naman nakita na may laman pala yung yung washing. So hindi ko nasampay. Bahala siya dyan. So siya yung nagsampay. Pagka uwi ko galing day off, nakita ko may nakasampay na na kumot. Sabi ko, yun pala yung nakasarado yung washing. Tapos kinausap ko siya. Sabi ko, hindi ko napansin na meron palang nakaano dyan nung pumasok na ako nung linggo. Sabi ko, hindi ko alam na meron palang nakasalang sa washing. So, hindi ko nasampay. Sabi ko ganun. Sabi niya, okay lang.
Sumuka kasi siya kagabi. Kaya siguro na ano din ako, buti nga na napagtiyagaan nung nung unang katulong yung bata. Tsaka nakatapos siya ng kontrata, nag-extend pa siya ng 1 month. Sabi ng amo ko 3 taon daw yun dito. Sabi niya, sinungaling 'di ba? Sabi niya 3 taon yun, pero hindi totoo. Tinapos niya lang yung kontrata niya, and then nag-extend lang siya ng 1 month. Ayan. So, nakiusap siguro yung amo ko. And then, meron silang yung papel na nakita ko ngayon, nakalagay siya sa folder. May may Xerox ng Hong Kong ID ng katulong, and then ng passport. Sa akin walang ganun, hindi nila kinuha yung passport ko, tsaka yung yung Hong Kong ID ko. Wala silang pakialam. Pinakita ko lang sa kanila na meron akong Hong Kong ID. Sabi ko lang, nandito na yung Hong Kong ID ko. Sabi ko ganun. Sabi niya, that's good. Sabi niya lang ganun. At last, kasi matagal June ako dumating, August na na-release. August katapusan na na-release yung Hong Kong ID ko. And then, meron siyang pera na nakalagay doon, siya, 220 sa loob ng folder. Hindi ko alam bakit may 220 doon. Meron din akong nakita na pera dito sa loob ng kwarto ko. Nakalagay siya sa bag. Yung bag na yun is yung stroller ng bata, yung ng bata, yung baby bag ng bata. May nakalagay siya sa bulsa, nasa 100 ata yun. Yun, 240 yung nakalagay doon. So, hindi ko alam. Basta pamahiin ata ng amo kong babae. Naglalagayan siya ng mga pera-pera sa mga maleta. May tig 500 yan dyan. Isang maleta, 500. Sa mga bawat bag, nilalagyan niya yan ng pera. Ewan ko kung anong pamahiin meron yan siya. Bakit niya nilalagyan. So, ako, naka 10 months na, diba? So, at least, ma-break ko man lang yung record. Ayan. Kaya pala nagtataka ako, nung bago ako dito, inabot niya sa akin tong tsinelas ko na to. Eto, bagong-bago to pagdating. Talagang bagong-bago. Pero galing siya sa labas, doon sa may balcony niya kinuha. Pero bagong-bago, yun pala. Kaya pala bago, kasi 2 months lang pala yung katulong na yun. Ayan, luma na yan. Kasi hindi ako naglalakad dito ng hindi nakatsinelas sa loob ng bahay. Sila, minsan hindi sila nakatsinelas. Ako hindi talaga, parang hindi ako sanay na naglalakad ng walang tsinelas. Parang hindi talaga ako sanay, kaya nagchichinelas talaga ako. Kaya gamit na gamit yung tsinelas ko. And then, ano pa ba? Nakadepende din talaga, guys. Hindi natin masabi kung ano yung kapalaran natin. Kaya yung sinasabi ng iba na, ay, nagdeterminate yan, ay, terminator yan, ganyan, ay, yun kasi yung sabi nila sa mga subscriber ko. 2 subscriber ko ang sinabihan ng mga kapitbahay nila na, ay, ayan, yung amo mo parati yung nagdeterminate ng katulong. Alam mo yun, yung parang nakaka-discourage kasi yung ibang Pinay na nandoon sa, ikaw yung bago, ikaw yung bago, parati yan dyan nag-terminate or parati nagbe-break contract yung mga kasi salbahe yung bata, kasi ganyan, kasi hindi nagpapakain ng tama. So, ganun yung sinasabi ng ibang Pinay dito. Kaya, yung ginagawa ng iba ng kaibigan ko is lumalayo na lang talaga siya, ayaw niya na makipag-usap. And yung babae kahapon na sinabi niya na, yun nga, nag-discourage sa kanya na sinabi, yun nga, ikaw yung bago, ganyan-ganyan, nakasama namin kahapon. Tapos, hindi ko siya bet. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi magaan yung loob ko sa kanya. And then, sumama siya sa amin dun sa The Peak, and then pagdating dun, may problema siya, yung GCash niya, hindi na, yung mukha niya na, yung authentication, yung hindi na, kailangan niya pang magsambit ng ticket kasi parang na-try yung na mapatunayan na siya yung may-ari ng GCash, nag-selfie siya pero na-failed lahat. So hindi niya ngayon mabubuksan, and meron siyang magkano doon, 20,000 ata yung naman ng GCash niya. So ngayon nasa hospital daw yung niya, yung pamilya niya, hindi ko alam kung sino doon. Basta nagpatulong siya sa akin, ilalagin ko sana dito sa GCash ko. Kaso ayaw din, kaya wala na akong magawa. And then nagpaparinig na siya na manghihiram ng pera, ganyan. Tapos, umalis siya kasi parang hindi ko na Tapos, sinabihan niya yung kaibigan ko na naging kaibigan niya na ka-building sila. Sinabi niya na aalis daw siya, mauna na siyang umuwi sa The Peak, umalis siya, bumalik siyang Central kasi daw na-terminate yung kaibigan niya. Yun yung sabi niya, na-terminate yung kaibigan niya. So, umalis siya ngayon. And then, nung nasa bus na siya siguro, nasa bus na siya talaga. Kasi, nag-aano lang kami noon nasa parang ilang minutes lang,
parang mga 5 minutes lang, nag-chat siya sa kaibigan ko na kung pwede, mangutang daw siya ng 10,000 or 12,000. Mangutang siya ng ganong halaga sa kaibigan ko kasi alam niya yung kaibigan ko merong GCash na balance. Tapos, nagalit kaming dalawa ng kaibigan ko din na isa. Sabi namin, hindi. Parang nag-react kami. Sinabi namin na hindi, huwag kang magpapauto. Kaya ka na, sabi ko sa kanya, kaya ka nauto kasi ang dali-dali mo lang umuoo ka kaagad. Ganon din kasi nangyari sa kanya nung nakaraan. Sumakay siya sa tram, may naging kaibigan din siya na Pinay. Ngayon, minessage din siya kung pwede siya maging reference or hindi ko alam kung anong ginawa. Basta nagpapaano nga dahil sa utang. So, ayun. Hinindian niya naman, pero madali siyang lapitan ba. Nung nag-Nanlian Garden din kami, dalawa kami, so nag-picture-picture kami. Ngayon, may isang Pinay na nagpapasuyo na picturean siya ng kaibigan ko. So, pinicturean. So, inantay ko. Maya-maya, nag-offer na yung Pinay na yon. So, gusto nyo, 3 tayo para mag-picture-picture. Sabay na tayo. 3 na tayo maglakad. Ganyan, mag-picture-picture. Sa isip-isip ko, kaming dalawa, okay na kami. Wala namang mawawala sa amin. Kung sasama siya, matatagalan kami. Kasi aside from mag-picture kami ng sarili namin, pipicturean din namin siya. And, yung babae na yun is napaka-demanding ba? Pinipicturean siya ng kaibigan ko, tapos nagsasabi siya, hindi, ayoko ng gantong picture, gusto ko ganto. Nagde-demand siya, and ako tahimik lang sa gilid. Mapag-obserba akong tao kasi hindi ako madali-daling magtiwala. Mahirap kuhanin yung tiwala ko. Hindi mo makukuha agad-agad yun. Kailangan mo talagang i-earn ng mga ilang beses, ilang months. Pero pag na-earn mo na yun, mahirap nang tanggalin yun kasi kahit ang dami mo nang ginawa, as long as nandun pa din yung tiwala ko, hindi yan natatanggal. Nandun na yung mapagbigay ako kapag buo na yung tiwala ko sa'yo, mapagbigay ako, kahit na isusubo ko na isi-share ko pa yan sa'yo, ganyan ako, and nag-e-exert ako ng extra effort kapag halimbawa gusto mong gumala and wala kang kasama. So kahit gusto kong magpahinga, pero dahil gusto mong gumala, sasamahan kita. Ganun ako, yung nagbibigay ako ng time sa mga taong precious sa akin or sa mga taong naging kaibigan ko. Pero mahirap nga lang kuhanin yung tiwala ko. So, naging observant lang ako. Tapos sabi ng babae na yun, sabi niya, gusto nyo, 3 na tayo mag-picture? Ayan, sama-sama na tayo. Tapos sabi din ng kaibigan ko, sige, tara. Tapos sabi kong gano'n, no? Ay, hindi. Sabi kong gano'n. Ay, hindi, ayoko. Sabi kong gano'n talaga. Hindi na, sabi ko gano'n, mamaya pa kami, gumanon ako, mamaya pa kami, dito muna kami, sabi ko gano'n. Tapos napansin ng kaibigan ko yung mukha ko ganito, ay hindi, mamaya pa kami, mauna ka na, gumanon ako. Tapos parang nagpipilit pa yung yung babae, tapos biglang nakita niya yung mukha ko, ay sige, mauna na ako, sige, bye-bye, gumanon na siya. Tapos pag alis niya, sinabihan ko yung kaibigan ko, huwag kang wala naman kasing mawawala sa atin kung tayo lang dalawa. Hindi naman natin siya kakilala, nakisuyo lang sa'yo ng picture, hindi mo naman na napaka-demanding nga, tapos sasama mo pa sa gala natin, masira lang yung natin. Kasi, anong oras na din yun? 2:00. And then, kung sasama pa siya, magnananlian garden kami, matapos pa namin yun, ikutin namin lahat, and then mag-chinlinunary pa kaming dalawa. So, matatapos kami 3:00. Kung dadagdag pa siya, abot kami ng 4:00 kasi parang alam mo yung nagmumurang kamyas, yung babae na matanda, may edad na, yung parang pa 50 na, pero nagpipiling dalaga, yung nagpipiling virgin, ganon. So, ganon yung aksyonan niya. And, sorry, nagiging marites ako. Kaya ayoko, kasi nga, matagal siya, mapili. Yung, ay, hindi ko na, ayoko ng gantong picture. Pwede ulitin mo. Ako sa gilid, ganun ako. So, ayun lang guys, na-share ko lang yung experience ko. Chismis talaga ako. Marites, ayan. So, may chismis pala ako kanina. Doon daw sa worldwide, meron daw babae na pumuslit daw talaga yung dugo niya sa kilay. Baka may idea kayo, nag-day off ba kayo? Baka marites ako sa inyo. Nagtalo daw sila ng Chinese, and then sinuntok daw siya ng Chinese na lalaki sa kilay. Basta nakita ko lang sa picture, tinatakpan niya ng tissue yung kilay niya, na daw kasi daw talaga, natanggal to,
and then natuklap, and then yung mga dugo sa alam mo yun, sa harap niya marami, and yung damit niya puno na din ng dugo dito banda, oh. So makimarites ako, baka may alam kayo, share, comment down below. So kawawa talaga yun, kaya kayo iwasan nyo ding makipag-away, lalo na pag hindi nyo naiintindihan yung sinasabi, kasi hindi naman natin sila naintindihan kasi Chinese sila, tapos English tayo ng English, yes, sila Chinese din ng Chinese. Pagka ganun, iwas na lang kayo kasi isipin nyo hindi natin lugar to, ganun. Pero kung nasa tama kayo, pwede naman yun. Pero pagka alam nyo wala naman talagang mapapala, yung konting argue lang, tapos papalakihin lang dahil sa pride, so hayaan nyo na yun. Ako ganan, kapag nasasagi ako, wala akong pakialam. Kapag naano ako, wala akong, hindi ako nagre-react agad. Maliban na lang talaga pag talagang inano mo talaga, binangga mo talaga ako ng harap-harapan at sinadya mo talaga. Pero yung nasagi-sagi, ganun-ganun, hindi na issues yan. Eh, hindi ko alam kanina bakit siya nakipag-away. Pero kawawa siya kasi ang daming dugo, syempre natanggal to, oh. Kasi nga, grabe namang suntok ng lalaki kasi, tapos siya babae, naka-skirt pa siya. Ayan. So, ayun lang guys, na marites ko lang. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nasabi ko lang. Ayan. So, bye-bye. Thank you for watching.